Lods, may konti lang akong ilalabas ng sama ng loob. Itong aking kasama, dumating ito dito. Galing ito doon sa anak ng aking amo. Hiniram siya dahil may bisita sila. Siya ang hiniram dahil hindi ako pwede dahil nagbabantay ako ng apo ng aking amo. Dahil yung akong among babae ay nasa Turkey. Ngayon, tapos na ang bisita doon. Ang estimated ko sa kanya, uuwi siya ng alas 10 or alas 11. Tumpok ng alas 11 yan. Uuwi siya dito. Naging tama ang aking estimate sa kanya na alas 11 or alas 10. Baka alas 12 na wala pa siya. Ngayon, yung pala, nasa labas lang siya ng gate. Hindi ko alam sa kanya kung bakit nandoon siya sa labas ng gate. Pagdating niya dito, galit na galit siya. Bakit hindi ko daw binuksan yung gate? Sabi niya, 1 oras ako sa labas, sabi niya sa akin. Bakit hindi ko daw siya binuksan? Hindi mo ba narinig yung telepono? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, yung telepono hindi nagre-ring. Yung doorbell, hindi ko narinig yung doorbell. Galit na galit. Kasabay yung aking among lalaki pumasok dito. Kami lang ng aking amo at saka yung katulong dito. Yung aking among lalaki lumabas. Ngayon, narinig ng aking amo na nagsisisigaw siya. Nagsisisigaw din ako dahil sa galit ko yung telepono na yan, hinampas ko. Pero hindi ko hinampas pa niya. Hinambalos ko. Sabi ko, hindi ko ito naririnig. Talak pa rin siya ng talak. Punta dito sa kusina, punta sa kwarto, talak ng talak, talak ng talak. Nagdileryo yung aking paningin, mga lods. Dahil hindi tumitigil yung bunganga, ang ginawa ko, pinilyuhan ko. Pinalabas ko siya. Sabi ko, doon ka sa labas magtatalak. Huwag ka dito sa kwarto dahil magpapahinga. Pagod ako dito sa apo. Parang naano siya. Bumaba siya. Nagsumbong siya sa aking among lalaki. Nung pagsumbong niya sa amo kong lalaki, hindi siya inasikaso. Pumasok lang yung amo kong lalaki doon sa kwarto niya. Hindi siya inintindi. Tapos talak pa rin ang talak. Walang tigil. Number 1 talaga na ayaw ko niyan. Talak na. 1 beses, 2 beses ka lang magsabi kung ano ang sasabihin mo. Pangatlo, nako. Ayaw na ayaw ko niyan. 1 oras. Bakit nga ba? Talagang sinadya yun. Alam ko yun. Sinadya siya doon sa labas. Alam ng number ko yung anak ng aking amo. Alam yung number ng WhatsApp ko, yung anak ng aking amo. Alam din ng amo kong lalaki yung telepono at WhatsApp ko. Bakit hindi nagsabi yung amo kong lalaki na buksan yung katulong doon sa labas? Doorbell ng doorbell. Bakit hindi sila tumawag sa akin? Sa telepono. Hindi sila tumawag sa telepono. Pinabayaan siya doon sa labas ng 1 oras. Nako, kawawa itong katulong na to. Talaga pag ako'y nakauwi, tatapang-tapangan siya. Nagtatapang-tapangan. Ang approach niya sa akin kagabi na, akala mo kung pinamamaywangan ba ako? Ginaganyan niya ako. Bakit hindi ko daw siya binuksan? Visit siya. 7 months lang siya dito. Akala mo kung sino siyang nakaasta sa akin. Nakahilata ko kumbaga sa paningin niya sa akin. Masyala. Sa pagkabasa ko ng kanyang mukha. Nakahilata ko, nagsisilpon ako. Sabi niya, gumagano'n siya sa pintuan, bakit hindi ko daw siya binuksan? Akala mo yung mata na yan halos maluwa. Sabi ko, ha? Sabi ko, hindi ko alam. Wala akong naririnig. Wala rin akong naririnig na doorbell. Ang siguro pagkakaalam ko, pinatay ng aking amo. Kaya siya doorbell ng doorbell. Pagpasok ng aking amo, doon lang siya papasok. Ako lang mag-isa dito. Yung aking amo, hindi ko alam na lumaya siya.
Pinabayaan niya ako na nagpahinga dahil pagod na pagod ako sa apo ng aking amo. Dahil alas 8:30 ibinibigay sa akin ng aking amo hanggang alas 5 ng hapon, alas 6. Yung bata na to hindi minsan maganda yung mood niya sa loob ng isang araw, minsan hindi. Ikahapon hindi maganda ang mood. Pagod na pagod ako, nalinis ng bahay. Grabe. Siguro naintindihan ng aking amo na hayaan si Yuli magpahinga. Pinabayaan ako ng aking amo doon. Hayaan si ganyan doon sa labas. Hintayin niya ako kung kailan niya ako uuwi. Paano kung hindi yun umuwi ng isang araw? Hahayaan siya doon sa labas. Mali rin tong aking mga amo. Mga tarantado din eh. Hindi ako may problema. Hindi ako. Sila ang may problema.